Binasura ng Department of Justice ang reklamong rape ni Denise Cornejo laban sa aktor at TV host na si Vong Navarro. Inatigan din ng DOJ ang reklamong serious illegal detention at grave coercion na inihain naman ni Navarro laban kay Cornejo, Cedric Lee at 5 pa nilang kaibigan. Ang reaksyon ng magkabilang kampo sa report ng saksing si John Consulta. Tangkang panggagahasa o sadyang pangingikil at pananakot? Sa palitan ng mga paratang na ito, humantong ang paglantad ng bugbog saradong si Vong Navarro para idiin ang grupo ni Denise Cornejo at Cedric Lee. Aligasyon kasi ni Cornejo, tinangkaraw siyang gahasain ng actor TV host nang puntahan siya sa kanyang condo unit sa Forbeswood Heights noong gabi ng January 22. Pero ang reklamong ito, ibinasura kanina ng prosecution panel ng DOJ. Nagtataka raw kasi sila kung bakit walang nakarinig kay Cornejo mula sa mga katabing unit nung nagisigaw siya at nanlaban at tumakbo pa raw papuntang lobby nung gabing hinalay raw siya ni Navarro. Nakapagtataka rin daw na walang natamong gasgas si Cornejo. At bakit daw siya tumangging magpa-medical evaluation sa ospital matapos sabihing patakaran ito sa mga reklamong rape. Di rin daw tugma ang mga kilos ni Cornejo matapos ang umano'y pangahalay sa mga iba pang rape victim. Dahil inamin pa raw niyang nag-dinner pa kasama si Lee pag-alis ng presinto noong gabi ng January 22. Kasabay nito, kinatigan ng DOJ ang reklamong serious illegal detention at grave coercion ni Navarro laban kina Cornejo, Lee at 5 pa nilang kaibigan. Sapat daw kasi ang ebidensyang nagpapakita raw na nakatali ang 2 kamay ni Navarro sa likod nang ilabas ng grupo ni Cornejo at Lee sa condo unit ni Cornejo. Ang pagtanggi ng grupo ni Cornejo at Lee na i-report sa mga security guard ng kondo ang nangyari. At ang di pag-report o pagdala kay Navarro sa pinakamalapit na police station sa Bonifacio Global City. Kapag may infliction of serious physical injuries and kapag lalo na may grave threats at may extortion tantamount to ransom, it does not matter kung ilang oras ka lang, kahit less than 1 day, basta ba you are being deprived of your will. Binigyang pansin din ng DOJ Prosecution Panel ang mga palitan umano ng text message kung saan hinihinga ng pera ng grupo ni Cornejo at Lee si Navarro. Renape daw niya si Denise. Again, he was just forced to do it. He was just forced to admit it because nandyan nga yung mga able-bodied men na mga bumubugbog sa kanya. We were all very happy that Vong has been vindicated. And for Vong especially, I'm happy for him because it took courage. I said, for him to pursue this, the mere filing of the complaint exposed him to risks. These risks are real because of the nature, I think, of the charges involved. Si Cornejo, kahit di pa nakikita ang resolusyon, dismayado. Ako na na-rape, ako na na-perjudice, ako na nagpalampas, tapos ako pa ang kakasuhan. Napaka-unfair talaga nun sa, dito sa part ko at sa part ng pamilya ko. May pinapanigan. Halatang may pinapanigan. Dinudurog yung namin, yung pagkatao namin, tsaka yung paninindigan namin. Ang kampo naman nili, magsasalita na lang daw kapag natanggap ang kopya ng DOJ resolution. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.